Magandang araw po ng panonood sa inyo. Ngayong araw, mag-aaral po tayo ng konti sa musika. Matagal ng panahong naging bahagi ng buhay ng tao ang musika. Kung ating sasaliksikin, makikita natin na ang musika ay isa sa mga paraan ng komunikasyon at pakikipagtalastasan ng mga tao noong unang panahon. Alam niyo ba na ang musika ay merong mga bahagi? Nandyan ang pitch, tone, rhythm, beat, dynamics, at napakarami pang iba. Ang lahat ng ito ay kailangan upang makabuo ng isang tugtog. Masarap pakinggan ang musika kapag tugma ang lahat ng bahagi. Ngunit kung mayroon pang nilapad dito ng mga salita, ay nagiging mas mainam pa. Ang mga salitang ito o ang lyrics ay nakakatulong upang maipahiwatig ng klaro sa mga makikinig ang mensaheng gustong ipaabot ng manlilikha nito. Naranasan mo na bang haranahin ka ng mahal mo? Nako, nakakakilig! Parang kahit pigilan mo pa, hindi talaga maiiwasang mapangiti ng malaki. Pero meron pang mas makakapagpangiti sa harana ng isang mahal. Ito ang harana ng pagpupuri na pwede nating ialay sa ating Panginoon. Nakakapaglingkod ka na, nakakapagbigay ka pa ng inspirasyon sa mga kapwa mo. Kaya tutok lang dito para ikaw rin ay makibahagi ng biyaya ng magandang awitin. Be inspired, listen, and be blessed with songs and stories that have changed lives, because these might change yours. Music for His glory. Minsan sa ating buhay, merong tayong kailangan, ngunit hindi natin ito mahanap. Kapag nangyari ito, nakakatulong na magbigay tayo ng isang panalangin sa Diyos. Bibigyan niya tayo ng inspirasyon at tutulungan pa niya tayo na minsan tayo na mismo ang gagawa ng ating kailangan. Si Kuya Glem ay isang music minister sabay sa Seventh-day Adventist Church. Hinilingan siya na umawit, ngunit wala siyang makita na awit na tugma sa paksa ng ministro na magsasalita. Nanalangin siya at binigyan siya ng Panginoon ng abilidad para maglikha ng sarili niyang awit. Tunghayan po natin si Kuya Glem at ang kanyang kwento. Ako po si Glem Malayo, isa pong music minister at isang kaanib ng Iglesia ng Baysa. Nag-umpisa po ang aking pag-awit nung ako'y maliit pa sa amin sa Romblon. At kami ay tinuruan ng aking mga magulang. Ang totoo po niyan, nung maliit pa kami, ang mga magulang namin ay umaawit din at sila ay gumagawa ng paglilingkod sa pamamagitan ng awit. Ang aking mga magulang noon, nakita nila na kami, mga magkakapatid nung maliit pa ay dapat i-train sa pag-awit. Kaya nung nakita nila na ang aming boses ay maayos naman at kanilang naituturo sa amin ang kanilang nagugustuhang mga awit, ito ay napalago. At sa tuwing kami mahilingan ng mga awiting papuri sa Panginoon at paglilingkod sa loob ng kapilya o mga crusade o cottage meeting, ito na po ang naging daan na naging kahiligan namin. At sa palagi po naming pag-aawit, lalong-lalo na kaming tatlo, ay doon po nahasa yung aming buhay bilang mga awit sa loob ng Iglesia Adventista. Alam ng aking mga kaibigan at mga kapatid na mula nung nakilala nila ako, ay hindi ko na
inilayo ang aking buhay sa musika. Sa lahat ng mga kaibigan ko, ako ay nakilala nilang laging umaawit. Sa patay, sa buhay, sa simbahan, sa mga bata, at sa iba pang mga gawain, lalong-lalo na sa gawain ng iglesia, sa eskwelahan, at nagtuturo din ng mga koro at iba pang mga karagdagan na kinakailangan. Napakalaki ang impluwensya sa akin ng musika, kaya ang inyo pong lingkod ay nagtitiwala sa Panginoon na ito ang kanyang panawagan para sa akin na maglingkod bilang isang anak niya na binigyan niya ng talento para pagbutihin at gampanan ang awit sa buhay na ito. Ang inyo pong lingkod ay nakaranas din ng challenge sa buhay. Minsan, ako'y may kaibigan at natawagan sa paggawa ng video okay, o itong karaoke na naglalagay kami ng highlight dito sa lyrics na inyong napapanood sa mga karaoke o video okay ng mga tindahan. At nang sinabi niya sa akin na sa bawat liriko na malagyan mo ng ilaw at masundan ng mga tao, babayaran kita. Ako'y sumubok. At nung nasubukan ko, abay, sabi ko'y maganda dahil madali lang gawin. Pag natapos, bibigyan ka kung ilan sa isang araw. Subalit, nung napansin ko na ito pala ang mga magagandang musika minsan sa sanlibutan, na pag pinakinggan mo lang na hindi mo alam ang lyrics nito o ang mga pananalita, basta mo lamang kinakanta, ay parang okay lang. Subalit, nung nabasa ko doon ang mga lyrics na hindi na angkop sa aking pananampalataya, ako po ay naguluhan. May pamilya na po ako noon, may mga anak na ako. Subalit, sa tulong ng Panginoon, ako'y nagpasalamat sa Kanya na Kanyang pinupukaw ang aking damdamin na kahit anong mangyari sa akin ay kinakailangan kong sundin ang Kanyang kalooban at hindi ang sanlibutan. Kung kaya nga ako'y nag-isip at nanalangin uli sa Panginoon, nung May 6, hindi ko makalimutan sapagkat ito rin ay birthday ng aking mahal na asawa. Sabi ko, siguro dahil ito ay birthday mo, kinakailangan gumawa ako ng panibagong awit dahil kinakailangang makilala uli ng mga tao ang Panginoon sa pamamagitan ng awit na ito. Doon po sa bagong awit na nalikha ng inyong lingkod sa tulong ng Panginoon, ang akin pong nagustuhan na linya ng awit na nandun ay nasa koro. Na ang sabi doon ay, Kanyang pinatawad ang naghihingalo at humingi ng kapatawaran na makasalanan. Christ accepted the pleading of the lost sinner. And He's offering real life, the paradise with Him. Di po ba napakaganda na atin pong maranasan at maramdaman na merong Diyos na kaya niyang patawarin ang ating mga kasalanan? Sapagkat ito ang mensahe kung bakit siya pumunta sa lupang ito. Ang sabi po doon sa awit ay, Somebody dared to ask forgiveness. Yun po ang ibig sabihin noon. At ako'y magpapasalamat, Panginoon, sa inyo na itong mga awitin na pinagkakaloob nyo sa akin ay nagiging awit ng mga kabataan, ng mga maliliit na bata, at ganoon din naman ng mga may boses at may mga talento na nagiging spiritual gift siya sapagkat ito ang nagbubuklod sa bawat isa kung saan kapag ka naawit ang mga mabuting awit na ito. Ito'y nagbibigay ng pagkilala sa tunay na Diyos. Kaya ako'y nagpapasalamat na Panginoon, ito ay lubos kong ibinabalik sa inyo ang papuri sapagkat kayo ang pinanggalingan nito.
at wala na pong iba. All kinds of people gathered out to see on that gloomy Friday afternoon. The mount was called Golgotha, where my Savior paid it all. Friends and kindred stood side by side, while the crowd is asking for his blood. Heaven looked down at the Master's fight, but before he breathed his last, somebody cried. Somebody there to ask forgiveness for crimes he made, and since he did, Christ accepted the lost ones pleading. He's offering eternal life within. Now I feel the shame and guilt of what I have done, like the hanging thief beside the sun. But Jesus bled for you and me. There he died to set me free. Somebody there to ask forgiveness for crimes he made, and since he did, Christ accepted the lost ones pleading. He's offering eternal life within. Oh, somebody there to ask forgiveness for crimes he made, and since he did, Christ accepted the lost ones pleading. He's offering eternal life within. He's offering.